Kaya isang mapapalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay lubos ng pasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa aming buong family talaga. Lagi ko nga sinasabi na sa bawat segundo ng aming buhay, God is good, God is good. Okay po. Ang pamagat po ng aking mensahe ay Jesus is the key to success. Okay? Ang Panginoon po ang susi para sa lahat ng ating mga tagumpay sa buhay. Kaya bago po tayo mag-start, tayo po muna manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrumento, Panginoon, upang ma-share po, Panginoon, ang clear, Panginoon, at maramdaman po ng bawat sa Panginoon. Amin po din may sa pamuhay, Panginoon, sa amin pong araw-araw na pamuhay, Panginoon. Kayo po ang kumilos, Panginoon, kayo po yung pamunit po sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Jesus is the key to success. Okay. Meron po akong 5 points. No? Si Lord ang susi para makamit natin yung lahat ng tagumpay sa ating buhay. Okay? 5 points. Una po natin is Jesus first. Okay? Ang sabi po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all those things shall be added unto us. Okay? Pagka inunan po natin ang Panginoon, lahat ng bagay ay idadagdag po sa atin. Nowadays, no, sa ating generation ngayon, sa umaga, sa pagising natin, usually, pagising natin, ang natin nadadampot yung cellphone natin, di ba? Ni-check natin ang notification sa ating Facebook, sa social media, sa Instagram, sa TikTok, minsan nanonood tayo sa YouTube. Yung iba naman ay pagkagising, coffee agad. Pagtapos mag-coffee, bihis na, punta sa trabaho, punta sa school. Okay? Yun po yung ginagawa ng generation na karamihan sa panahon ngayon. Okay? So, what if gawin po natin na literally Jesus first sa buhay natin? Pag-ising natin sa umaga, mag-say hi agad tayo sa Lord. Sabihin natin, hi Lord, good morning po Panginoon. I love you Lord, I love you Jesus. And then after mo mag-hi sa Panginoon, mag-pray tayo sa Panginoon. Sabihin natin in the morning, Lord, salamat sa protection niyo sa magdamag. Salamat sa malusog na pangatawan. Salamat sa panibagong araw. Salamat dahil lagi niyo kami iniingatan. And yung pangatlo po is, read the Bible. Magbasa po tayo ng Biblia, yung ating po itong kakayanin. Okay? Sa pagbabasa po natin ng Biblia, dito po tayo nagkakaroon ng realization sa buhay natin, di ba? Napapansin niyo habang nagbabasa ng Bible, yung pangyayari sa buhay natin ay atin po na-relate sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Okay? Minsan naiisip mo, buti na lang hindi ko ginawa yung bagay na ito. Buti na lang ito yung naging decision ko sa buhay. Kaya sa pagbabasa natin ng Bible, nagkakaroon tayo ng realization. Dahil sa ating realization, nagkakaroon tayo ng wisdom at knowledge sa Panginoon. Masasabi natin, kaya pala hindi ko nagawa ito kasi pangit pala yung sa dulo. So, ito na nga ang gagawin ko ngayon. So, yung wisdom at knowledge na ibinigay sa ng Panginoon. At dahil may wisdom ka sa pagbabasa ng Bible, nagkakaroon ka ng protection sa iyong buhay. Kasi pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, lahat ng ating lakbayin sa buhay ay naitatama po ito. Sa pagbabasa natin ng Bible, may nandun yung realization. After ng realization, doon na po papasok yung wisdom. After ng wisdom, doon na po yung protection sa buhay natin. Okay? Yun po yung ating unang purpose. Ang ating pong pangalawa is engagement. No? Ang sabi po sa Hebrew 10, chapter 10, verse 25, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip para kasi natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Okay? Malinaw po ang sinasabi nito na huwag natin kaligtaan ang umatin ng itong mga gawain sa ating buhay bilang isang tao at bilang isang Kristiyano. Di ba kung mapapansin natin sa mga nag-Facebook, di ba may minsan may mga mababasa tayo, may mga mapapanood tayo, engagement is the key. Okay? Is the key para dumami ang views natin, para dumami ang likes sa Facebook. Pag marami ka ng likes sa Facebook, marami ka ng followers, at pag mag-monetize ng Facebook mo, bago mo pala kikita ng pera. Ganun din po sa buhay natin, bilang isang Kristiyano, engagement is the key, literally, to be successful in life. Okay? Paano po ba ito? Na halimbawa,
Kapag kasi pastor ay nag-give si pastora, nagbigay sila ng task na nagagawin mo ito, dapat ang sagot agad natin, i-grab agad natin to. Yes, pastor. Go ako dyan, pastor. Salamat po, pastor. So, kumbaga, halimbawa, bibigyan ka ng task na mag-opening prayer, mag-closing prayer, mag-facilitate, mag-challenge sa giving, announcement, mag-sulid, mag-preach the word of God. So lahat para sa glory ng Panginoon, dapat lagi sinasabi na, yes pastor, go ako dyan. No? Kasi alam niyo po ba sa ginagawa natin ito, every time na tayo ay laging go sa gawain ng Panginoon, ma-amaze ka na lang minsan may mga blessing na darating sa iyo, di ba? Halimbawa, di ba sabi nga, di ba, engagement is the key to success. Dahil nga nagpipreach ka, halimbawa, may isang tao at na mag-church na nakalagay sa kanyang isipan dahil bless nga siya na sa puso niya, pagpunta ko sa simbahan at kung sino ang mag-preach ng gospel o sino mag-challenge sa giving, ay magbibigay ako ng blessing after niya magsalita. So doon pala ay doon agad yung blessing sa buhay natin sa mga nakikinig, okay? So, halimbawa naman sa Facebook, since tayo ngayon nasa Facebook na, di ba? Dahil sa pag-engage natin sa gawain ng Panginoon, ikaw, nakapag-post ka ng property mo, nakapag-post ka ng mga binibinta mo, at nakita ka sa Facebook na, ay ito si brother, mabait ito yung nag-share ng gospel of God, ito yung nakikita ko lagi sa church na ito. So, in that way, yung tao, sasabihin na, o sige, dyan tayo makipag-transact sa tao ito, dyan tayo pumunta kasi mabait dyan at yan talaga ay talagang mapagkakatiwalaan. Okay? Doon pa lang, sa pag-engage natin sa gawain ng Panginoon, hindi pa si Lord ay may mga kinakausap ng tao, kumamalayan natin, minsan may mga biglang blessing na darating sa buhay natin, biglang may mga tatawag para sa mga transaction natin. And kasama sa engagement yung pag-aati natin ng lahat ng gawain, kung ating kakayanin lahat po ng gawain ng simbahan, no? Every time na tayo nag-attend, every time na tayo pumupunta, si Lord po ay nag-iipon ng blessing sa buhay natin. Marami siyang iniipon pa one day, ma-amaze ka na lang sa tremendous blessing sa buhay mo. Okay? Dahil sa pag-attend mo ng gawain, nandun po yung protection sa buhay natin. Halimbawa sa pagta-travel natin, di ba, sa mga nagpumotor. Minsan, di ba, sabi mo na, uy, buti na lang na naiiwas ka bigla kasi nga, muntik na lang. So, dahil yun sa pag-aatin mo ng mga gawain, yun pala may mga anghel na nagka-guide sa iyo. Halimbawa, in a simple way, sa paglalakad natin, di ba? Minsan kasi may mga nadadapa na medyo nadapa lang pero iba yung dating sa kanila. So, in that simple pagkakataon na hindi ka nadapa, so, yan ay malaking blessing, malaking protection sa buhay natin bilang isang Kristiyano. So, sa lahat ng ating ginagawa, pag tayo nag-engage sa Panginoon, dahil nandun po yung protection ng Panginoon at pag-iingat sa ating buhay. Okay? Yun po yung ating number 2, engagement. Ang ating pong pangatlong points is sustain. So, dapat nandun yung consistency. Dapat ma-sustain natin yung number 1 at yung number 2 na points natin. Kaya sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Okay? Sinasabi po dito na lahat ng ating ginagawa dapat ipagkatiwala mo kay Yahweh. Yung pagsusustain ng number 1 points ng Jesus first at yung engagement sa mga gawain ng Panginoon, yun po ay patunay lang na tayo ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Dahil si Lord ay masasabi natin na, di ba sabi ko lagi na God is good, God is great sa buhay natin. Like po sa mga sasakyan, di ba? Sa mga sasakyan, kailangan ng maintenance, no? Para maintenance sa gulong, maintenance sa langis, sa piyesa, para yung hatak ng sasakyan ay malakas, baga hindi siya nagbabago. Ganun din po sa atin bilang isang Kristiyano, dapat masustain natin
Yung number 1 na points yung Jesus first, at yung pangalawa ay yung engagement sa gawain ng Panginoon. Para yung blessing sa atin ay hindi po naaagaw ng kaaway. Para yung blessings ay nabimaintain sa atin, yung protection ng Panginoon, at yung mga mabubuting bagay. Diba sabi ni Pastor, pag ikaw ay Kristiyano, usually yung mga pagpapala, mabubuting bagay ay kumuna lang sa'yo. Kasi nga, nasusustain mo yung pag-engage sa gawain ng Panginoon. Okay, number 4 po, eagerness to share the gospel of God. Okay, ulitin ko lang po ang number 1 natin, Jesus first. Number 2 natin is engagement sa gawain ng Panginoon. Number 3, dapat sustain natin yung number 1 at number 2. At yung number 4 is eagerness to share the gospel of God. So, nandun na tayo sa, nandun na alam na natin yung Word of God, dahil sa Word of God na kamig natin yung mga blessings sa buhay natin. Dapat, bilang isang Christian, dapat nandun yung ating eagerness to share the gospel of God. Ang sabi po sa Mateo 28 verse 19 to 20, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay? So, ang sinasabi ko, paano tayo magkakaroon ng eagerness to share the gospel of God? Diba sabi dito, humayo tayo, i-share natin yung gospel of God. Kasi, in what way? Kasi pag may eagerness ka sa pag-share ng word of God, at yung gigil mo sa pag-share ng word of God, usually, sa mga nakakausap mo, sa mga nakakakwentuhan natin, nakakasabay natin, parang lagi ka excited na mag-share ng gospel of God kasi nasa puso mo yung eagerness, yung gigil sa pag-share ng gospel of God. So dahil nga nandun yung gigil sa pag-share ng gospel of God, dahil dito, lalawak ang network natin through Jesus Christ. So, marami tayong may spread, lalawak, marami makakarinig ng word of God, and then, dahil dyan sa ating pag-share ng Word of God sa mga nakasabay natin, kapwentuhan natin, marami ang masisave, marami ang maliligtas, at marami ang magbabagong buhay dahil lang po sa ating pag-share ng Gospel of God. Okay? Ang last point po natin is yung number 5 is success. Okay? Ulitin ko po, ang number 1 is Jesus first, engagement, sustain natin, and then dapat nandun yung eagerness natin to share the gospel of God. And yung number 5 natin is yung success sa buhay natin. Bakit success? Kasi usually, di ba, basahin natin sa Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Okay? So sabi dito, di ba, buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Panginoon, ibibigay sa atin yung lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? So, bakit success yung number 5 natin? Ito na yung time na, ito na yung waiting for the blessings na lang tayo. Diba? Ang sabi, halimbawa, di ba yung mga marketing person, mga marketing professional, no, pag ikaw ay as a marketing na sa isang business, sa isang negosyo, di ba, nagsisend ka through text, messenger, nagko-call ka sa mga client mo, kung sino-sino, mayroon kang actual marketing, kung saan nagbabahay-bahay, and then social media, nandun yung sa Facebook, nag-visit ka through messenger. Lahat ng task na kumbaga, makikita ng tao ay ginagawa natin as a marketing professional, isang nagmamarket ng product. Tapos minsan, dahil nga sa pagmamarket mo, magugulat ka na lang, biglang may tatawag sa'yo, biglang may mag-call sa'yo, biglang may mag-text sa'yo, biglang may mag-notify sa Facebook mo about sa mga transaction mo, magkakaroon ng close deal, mayroong past reply. So, ganun po sa atin bilang isang Kristiyano, every time po na tayo ay nag-i-engage sa Panginoon, pag ginagawa natin palagi yung Jesus first sa buhay natin, yung inuuna natin ang Panginoon, sa umaga pa lang engagement, naging-pag-engage tayo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, at yung pangatlo po, nasusustain natin yung pag-engage sa gawain ng Panginoon, at nandun din yung pag-share natin ng Gospel of God, yung number 5 po,
doon na natin maranasan yung success sa buhay natin. Doon na yung tremendous blessings na darating sa buhay natin, di ba? Minsan, di ba, sa atin, bilang sa may mga anak na, magugulat ka na lang, wala ka namang sapat na income, like pagkaya ni Papa, kay Pastor, na wala naman talaga siyang malaking kita para kaming lahat, kaming tatlo ay mapagtapos at yung kambal na dalawa ay nag-aaral pa para makapagtapos din. Kumaga, talagang masasabi namin na God is good, God is great sa buhay natin. Di ba, sa buhay natin, ma-amaze ka na lang, nakapagtapos yung mga anak ko, may mga anak na, ma-amaze ka na lang yung malusog na pangangatawan mo, malusog na pangangatawan ng family mo. Ma-amaze ka na lang minsan, di ba, pag matanda ka na yung mahabang buhay, pinagdalog sa ng Panginoon, so talagang masasabi mo na napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. At ang pinakamaganda dito, marami kang makikilala ng mabubuting tao sa buhay natin. Dahil na marami kang makikilala ng mabubuting tao, mas gaganda ang buhay mo. Kumbaga, lahat ng papasok sa buhay mo ay laging positive vibes lang. Okay? Yun po ang nais kong iparaming sa atin. Dapat mayroon tayong Jesus first sa buhay natin. Ano ba yung Jesus? Dapat una, Jesus first, nandun yung, pag may Jesus tayo sa puso natin, sa buhay natin, sa pagising sa umaga, Jesus first. Unahin ang Panginoon, mag-high tayo sa Panginoon, mag-pray tayo, magbasa ng Biblia, at makipag-engage tayo sa gawain ng Panginoon sa churches, sa lahat ng mga gawain sa simbahan. At dapat ma-sustain natin ito. Para nandun yung, pag-sustain natin ito, nandun yung eagerness natin sa pag-share ng Gospel of God. Sa pag-share natin ng Gospel of God, doon na po darating yung blessing, yung tremendous blessing. Ma-amaze ka na lang one day, mararanasan mo na agad yung tremendous blessing sa buhay natin. So, yun lamang po at maraming salamat. Tayo po muna ilubot sa naging manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon. Panginoon, dalangin mo, Lord, na lahat ng ito, Panginoon, ay amin po may apply sa aming buhay, Panginoon. Amin po ito. Maranasan ng Panginoon, tremendous blessing, Panginoon, sa pamamagitan niyo, Panginoon. Lord, ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.